Ayan, isang mapagpala at mabiyayang gabi sa bawat isa sa atin at welcome sa ating Young People Bible Study. At marahil ay welcome din natin ang ating kapatid si Denden, ah, galing ibang bansa at salamat sa Panginoon ay nakauwi sa Florida at nawa makasama po natin siya, no, sa personal sa mga susunod na pagkakataon. At ganoon din po ay welcome po sa bawat isa sa atin. At bilang ating opening song, tayong lahat ay umawit. Ito yung naka-flash sa ating screen, Dahil Siya'y Buhay. Ang Diyos sana kusang nanaon pagkat tayo kanyang mahal doon sa krus. Tayo'y sinako, ngunit nagbago din buhay sa libingan. Dahil tunay na buhay si Kristo, nagbawi na ang takot ko. Dahil nawag ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatagin siya'y buhay. Kung may sanggol na bagong sira, pusong inay nagagalang, ngunit lalo kaligayahan kung ang batang iyong kay Kristo'y tatanggap. Dahil tunay na buhay si Kristo, namawi na ang takot ko. Dahil nawag ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatagin siya'y buhay. Pag sa mundo ako'y lumisan, hirap sakit, mawawa ka, langit na bayan sa piling ni Kristo nakapagligtas. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil nawag ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatagin siya'y buhay.
Ayan, purihin ng Diyos sa ating inawit at marahil ay tayo ay minsan pang umawit. Awitin natin, Bayan na Kay Bilag. Isang lupaing kahinang na ngayon'y ating tinatanaw, at doon tayo'y hinihintay ng Ama nating mapagmahal. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, natahanan ng Panginoon. Awit natin ay di huhumpay sa tamis ng pagsasamahan. Ang papuri aalinaw-naw sa langit magpakailanpaman. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, natahanan ng Panginoon. Sa Ama nating mapagmahal, ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y kanyang minahal. Pinagpala at pinagyaman. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, natahanan ng Panginoon. Patuloy sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian sa ating mga inawit. At ngayon ay tayo ay mananalangin. At tingin natin kay Brother Brian na pangunahan tayo sa opening prayer. Sige, tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at pinakamapangyarihan sa lahat, maraming salamat po para sa gabi na muli niyo pong ibinigay sa amin upang makapag-aral ng inyong mga salita. Maraming salamat po sa mga nakadalo po ngayon, at bagamat maulan po at online lamang ay nakakapagtipan po kami sa inyong pangalan. Maraming salamat din po, at sana po ay samahan niyo po kami sa pagtitipon na ito, at sana po ay kahit masama man ang panahon ay hindi magambala ang aming pagtitipon mula sa mga bad internet connection po. Maraming salamat din po, at sana po gabayan niyo rin po ang inyong gagamitin upang makapagturo po sa ngayong gabi na ito. Maraming salamat din po, at nakadalo po ngayon si Daniel at nakabalik po siyang ligtas mula sa kanyang biyahe po. At maraming salamat din po at sana po ay samahan niyo rin po ang mga wala pa po rito at ang hindi mga makakadalo po ngayon, at sana po ay protektahan niyo po sila mula sa kapahamakan na pwede pong mangyari sa kanila.
Yun lamang po, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming po ay tayo mag-start na sa pag-aaral natin. Kaya ihanda na natin ang ating mga puso't isipan sa pakikinig sa mga salita ng Diyos. Ating kapatid, bilang pag-aaral natin. Bibigay ko na po sa ating tagapagturo kay Brother Wilson Gutierrez. Magandang gabi sa lahat sa atin. Ako ay personal na nagpapasalamat sa Panginoon na nakaka-join ako at mayroon akong schedule para sa inyong pag-aaral sa mga salita ng Diyos sa mga youth. At itinuturing ko ito na isang privilege na makapagbahagi sa inyo. At nawa ay tunay na sa tulong at biyaya ng Panginoon ay mapagpala tayo mula sa kanyang mga salita. Ang nais kong talakayin ngayon sa atin ay makikita sa unang Pedro chapter 5 verse 8. 1 Peter chapter 5 verse 8. Aking babasahin dito sa bagong tipan, itong aking maliit na Bible, na maganda rin ang kanyang salin. Sabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 8, "Umanda kayo at magbantay, ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leong umuungal at aali-aligid na umahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, bagamat naging sapat na ang panalangin ng kapatid na Braille, ay siguro magtutuloy-tuloy na tayo sa ating pag-aaral. Marahil ay marami sa atin ang memorize na ang talata na ito at marami sa atin ang maraming beses na rin na narinig ang pag-aaral na napagdaanan sa talatang ito. Ngayong gabi, una gusto ko munang tignan natin bakit kaya ginamit ni Pedro, ni Apostle Peter, bilang isang illustration o paglalarawan, bakit ginamit ni Peter na ang dyablo ay inilarawan niya, inillustrate niya sa isang leong umuungal, gumagala, at humahanap ng masisila. Marahil ay maraming papasok sa ating kaisipan, bakit nga ba na-illustrate ni Peter na ang diablo ay para siyang lion? Sabi nga sa English, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Isang bagay ang maaring masabi natin na ipinapakita ni Peter, ni Pedro, ni Apostol
Pedro na lubhang napakapanganib ng dyablo sa buhay ng isang Kristiyano. At pinakita niya rin dito yung sinasabi niyang umuungal, yung pagiging matapang, agresibo ng dyablo. At yung word na gumagala ay pinapakita rito yung walang humpay, yung walang humpay na siya ay naghahanap ng mabibiktima. At yan ang isang bagay na nakikita natin why Peter used an illustration kay Satan o sa Diablo o ginamit yung word na devil means ay deceiver ay dahil napakapanganib niya. At yan ang pag-aaralan natin ngayong gabi. O yung sapagkat nakikita ko sa panahon natin na ang dyablo ay ang target niya o ang focus niya ay nasa mga kabataang Kristiyano. Kaya napakahalaga nito na makita ninyo bilang isang pananampalataya ng bawat kabataan. Ayon nga sa ating binasa, nararanasan ito ng lahat ng mananampalataya. But this last day, itong mga huling panahon natin, nakikita ko na ang dyablo ay nakapokus. Higit na pinagtutuunan niya ng oras ay ang mga kabataan na tulad ng bawat isa sa inyo. Marami ng potensyal, napakalaki ng maaaring may ambag ng bawat kabataan. Sila ay full of energy. Kita natin na kaya bawat kabataan ng siyang pag-asa. Pero ako'y naniniwala na ang mga kabataan Hello po. Brother Wilson, nawawala-wala po ang signal po.
Signal. Wala akong, you lost your network connection, ang sabi. Ayan po, Brother Wilson, malinaw na po. Sige po. Marahil nagkakaroon lang po ng technical problem po sa internet connection ng ating kapatid. Marahil po ay hintayin po natin siya. Salita dito. Please, Narinig niyo ba ako? Ayan po, Brother Wilson, malinaw na po. O, cellphone lang to ni Ching eh. Nawawala yung connection namin eh. Hindi rin daw Ayan siya po. makapag-share ng Bible eh. Kahit ako na lang po, Brother Wilson. Okay na po. Okay, sige. Okay, good evening mga kapatid. Medyo nagkaka-problema kami sa aming internet connection. Okay na ba? Naririnig na ba? Malinaw po, Brother Wilson. Okay na po. Okay, sige. Tutuloy lang natin itong ating katulad ng aking nasabi kanina na itong talata natin ay nakapatungkol kay Satan kung saan ay inialintulad siya ni
ah, ni Apostol Pedro sa isang liyong umuungal, gumagala at naghahanap ng masisila. At katulad ng aking nasabi na napapansin ko, ang focus ng Diablo sa kanyang mga gawain ay walang iba kundi yung mga kabataan. Marahil, dahil nakikita rin ng Diablo na napakalaki ng maaaring maiambag ng mga kabataan kung sila ay magiging aktibo sa kanilang pananampalataya. Kaya marahil ay talagang nais niya na sila ay madistract, sila ay madestroy, nang sa ganon ay hindi sila magamit ng Diyos at nang sa ganon ay masayang ang maraming panahon sa kanila. Sapagkat ang mga kabataan ay katulad ng aking nasabi, sila ay full of energy, passion, and potentiality to serve God. No? Sila malid o matulungan. Napakalaki ng bagay na ang mga kabataan sa iglesia. Katulad ng aking nabanggit kanina, sinasabi ni Jose Rizal na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. No? At si Satan ay aktibo siya, mapanganib siya, at wala siyang humpay. Yung word na walk it, sa pag-discourage, ma-destroy ang mga kabataan. Kaya, sinasabi sa Ecclesiastes, in days of the youth. Bakit? Sapagkat sa mga panahon ng kabataan ay puno ng energy, yung physically, sila ay malakas. At yan ay naikukumpara ko sa aking, katulad sa akin. Pagkat nung ako'y kabataan ay masasabi ko na malakas ako. Although ngayon ay medyo mahina at marami akong iniinda na rin sa aking katawan. Kaya marahil ay yan ang dahilan. Bakit why Satan? No? Bakit si Satanas o ang Diablo ay nakapokus sa mga youth? Inaalala ko yung mga panahon nung ako'y nag-aaral, kabataan. Hindi ang mga responsibilidad ng isang estudyante. Hindi kamukha ngayon. Halos kailangang ibuhos ang lahat ng lakas, ang lahat ng panahon sa pag-aaral. Naalala ko noong kami mga kabataan, mayroon akong Bible study from Novaliches to Dapitan, malapit sa UST yon. Maraming mga nag-aaral noon sa Pampanga, mga kabataan na inahandle ko sa kanilang Bible study. Kasama na roon sila Sister Kay, sila Doktora Ruth Pring, mga ngayon ay, pero noon ay kahit na malalayo sila ay nakikita kami doon sa isang dormitory at doon kami nagtitipon. They have time. At nakita ko naman ngayon na marami sa kanila ang active sa mga, bagamat sila'y married na, sila'y ginagamit ng Panginoong Diyos. Subalit ngayon ay nakikita ko na ang focus ng Diablo ay nasa mga kabataan. Una, dahil alam niya na marami silang maaaring magawa, marami sila na magagamit sila ng Panginoon sa maraming bagay. At yan ang isa sa mga nakikita kong dahilan bakit ang Diablo ay nakapokus siya sa mga kabataan.
Nang sa ganon ay, yun nga, yung madistract, no? Imbis na ang focus nila ay nasa Panginoon, nasa kanilang pananampalataya, ang focus nila ay napupunta sa mga iba-ibang mga bagay na kung minsan ay alam naman natin na ito ay hindi makakatulong sa kanila. Kaya napakahalaga na sa mga panahon natin na ito ay naglolobat din yung cellphone ni talagang gumagawa rin Diablo sa ating pag-aaral. Bakit nakapokus ang Diablo sa mga kabataan? Una, nakita natin yung napakalaking maiaambag o yung kanilang magagawa para sa paglilingkod, para sa gawain ng Panginoon. Dahil sila ay malakas at very passionate at higit sa lahat ay sila ay maraming pwedeng gawin, no, para sa Panginoon. Secondly, nakikita ko rin na active ang Diablo sa mga youth, yung dahil nga alam niya na sila ay nagsisimula pa lang sa kanilang pananampalataya. Yung tinatawag na sila ay nasa bagong pananampalataya. Kaya yan ang isa sa mga nakikita ko rin na kaya si Satan ay ayaw niya sila na mag-grow spiritually sapagkat alam niya na pagka ang mga youth ay nag-grow, naging matibay, magiging consistent ang kanilang pamumuhay para sa Panginoon at ganun din sa kanilang paglilingkod. Kaya isa yan sa mga nakikita natin na maraming mga iba-iba na mga minsan na nagiging maling pananaw, no, yung mga kabataan, yung kanilang spiritual immaturity, yung nakikita ko. Yan yung target ni Satan. Ayaw niya na mag-grow sila, mag-grow kayo sapagkat alam niya na kapag ang isang kabataan ay lumago, nag-matured sa kanyang pananampalataya, ay alam niya na may hirapan na siya na sila ay kanyang ma-discourage, no? Kaya nga ang sabi rin sa Hosea chapter 4 verse 6, sabi ron, although ito ay may kinalaman sa bayang Israel, sa Northern Kingdom nung panahon na yon, walay sa Diyos. Sabi nga ron sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Sabi niya, ang bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya yung maturity, yung paglago ay napakahalaga ng salita ng Diyos. Mas makapaglilingkod tayo, manunurish tayo through sa mga salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lamang siya nagbibigay ng liwanag sa ating pamumuhay o para tayo ay makatahak sa kalooban ng Diyos, kundi ang salita ng Diyos ay pagkain din sa ating spiritual na buhay. Kaya alam ni Satanas yan. Alam niya na
ang mga bago-bagong mananampalataya ay sinisikap niya na sila ay kanyang madistract nang sa ganon ay hindi sila lumago sa kanilang pananampalataya. Kanina nakita natin na si Satanas ay nagiging aktibo sa mga kabataan dahil alam niya na sila ay energetic, sila ay physically, mentally, at sinisikap niya sila na ma-destroy nang sa ganon na hindi sila magamit. Second, dahil yung kanilang spiritual immaturity, dahil sila ay mga bago, mga mananampalataya, marami pa mga dapat unawaan, matutunan. Kaya sabi rin ni Pedro, but grow. 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. No? At yan ay isang bagay na nagiging dahilan. No? Ayaw niya na magkaroon ka ng time to read your Bible, to meditate, to have a quiet time. Ayaw na ayaw ng diablo yan. I-offer niya ang lahat ng mga kaakit-akit na mga bagay dito sa mundong ito. Nang sa ganon ay hindi ka magkaroon ng time sa mga bagay na spiritual. At isang bagay din na ginagawa, bakit tinutukso ni Satanas ng diablo at nakapokus siya sa mga kabataan, dahil alam niya yung magandang future ng bawat kabataan na Kristiyano, no? Sapagkat siya ay napunta rito, sabi nga sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. At yon ang diablo. Ang diablo yon na ang gusto niya ay sirain talaga ang mga kabataan. Dahil alam niya yung magiging future nila. Spiritually yung tinutukoy ko, no? Hindi yung ma-gain mo ang sanlibutang ito. Kaya nga sinabi rin ni Pablo kay Timothy na sabi niya, wag mong pabayaan na hamakin ang iyong pagiging kabataan. Bagkus sabi niya, maging halimbawa ka. 1 Timothy chapter 4 verse 12. At isang bagay pa kung bakit nakapokus ang diablo sa mga kabataan, dahil sa kanilang moral and emotional vulnerability. O yung kanilang madali silang matangay noong kanilang mga emosyon. Kaya yan ang isa sa mga, lalo na kung sa social media, kung internet, minsan through sa ganyan, kapag ginagamit yan ng diablo para manipulate niya yung iyong isip, yung iyong damdamin, sa isang oras mo sa mga bagay-bagay na dito sa mundong ito. Kaya napakahalaga na makita ng bawat isa yan. Kaya nakita natin yung target ni Satan ay nakapokus sa inyong mga kabataan. Maring sa mga sandaling ito ay pagnilay-nilayan nyo. Sapagkat ang gawa ng kaaway ng diablo ay hindi gusto niyang ubusin ang panahon ninyo sa walang
mga, sabihin natin na mga bagay lang dito sa mundong ito. Gusto niya na kunin ang inyong atensyon, ang inyong focus, ang inyong isip. Nang sa ganon ay huwag magamit sa kalwalatian ng ating Panginoon. Tandaan ninyo yan, na nakapokus sa inyo ang dyablo. Napakapanganib niya at hindi siya tumitigil. He want to distract you, to destroy you spiritually. Meron siyang mga decisive, mga pandaraya na inaalok, na pinapain sa atin, tulad ng ginawa niya kay Eva. Pinainan niya siya ng isang prutas na napakasarap tignan, napakasarap tikman. At yun yung kasalanan. Ngayon, paano bilang mga kabataan, paano tayo, sabi nga doon sa ating pinag-aaralan, labanan ninyo ang dyablo. Paano tayo magtatagumpay kay Satanas? Ano ang mga dapat nating gagawin para tayo ay maging matibay at hindi tayo matangay, hindi tayo matukso, hindi niya tayo masila, hindi niya tayo malapa. Ano ang mga dapat nating gawin? Ano ang mga dapat ninyong gawin bilang mga kabataang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos? Sapagkat nais niya kayong gamitin sa kanyang kalwalatian, sa pagsulong ng kanyang gawain dito sa lupa. Ano ang mga dapat nating gawin? Number 1, sa awit 119, verse 9. Awit 119, verse 9. Ang sabi rito, sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan, sa pagdirinig doon ayon sa iyong salita. Napakahalaga na maging rooted tayo sa salita ng Diyos. Pagkat dito, ang tinutukoy dito, sabi niya, paanong lilinisin ng isang kabataan? Sapagkat noong isulat ito, maraming mga kabataan sa panahon na sila ay very nahulog sila sa pita ng laman. Parang ngayon din, sa mga internet, napakadaming mga maaari na pero paano dapat daw gawin? Napakaliwanag dito na maging rooted tayo sa Word of God. Paniwalaan natin, ipamuhay ang mga salita ng Diyos. Pagbabasa ng Biblia, kahit na sabihin natin hectic ang schedule, maraming ginagawa, dapat ay pinaprioritize natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay ng kalakasan at higit sa lahat ng karunungan para makita Diyos ng kaaway. Ang Word of God. Dapat pinaprioritize natin yung pagbabasa ng Bible. Dapat pinaprioritize yung mga Bible study tulad nito. Sapagkat gagamitin ito ng Diyos
para ikaw ay maging strong, sapagkat ito ay pagkain ng iyong spiritual life. Kung paano yung physical life ay pinalalakas mo to battle yung every na papasok sa school, o kung ano man ang mga trabaho, o kung ano man ang gagawin, ganun din sa ating spiritual life. At ganun din yung fellowship, yung pag-attend. Hebrews 10:25, wag nating pabayaan ang ating pagtitipon na tulad ng iba. Bagkus, lalo tayong maging masikap dahil nakikita natin na malapit ng dumating ang Panginoon. Yung fellowship. Kaya nga si Brother Ching ay dahil sa summer siya, hanggang Saturday ang kanyang pasok, after lunch siya natatapos. Sinisikap namin siya na masundo dahil ang purpose ay para makapag-attend siya ng ating Sunday worship. Kaya umuwi siya. Although after nung preaching, after nung lunch, nung kinabukasan, like bukas ay kailangan na siyang bumalik sa kanyang tinitirahan dahil may pasok na siya ng early morning ng Monday. Kung tutusin, pwede naman siya mag-stay na lang doon para hindi siya pagod. Pero mas pinamambuti namin na siya ay maka-attend sa mga fellowship sapagkat napakahalaga nun. Isang pinagmumulan yon, ginagamit ng Diyos para sa ating mga believer, para tayo ay lumago. Kaya nga laging inialin tulad tayo sa uling o yung baga, no, na pagkasama-sama ang uling, yung baga, ito ay nagliliyab. Pero kahit gaano kainit ang uling o ang baga, iwalay mo ang isa, ito'y unti-unti na lalamig. Ganong kahalaga ang fellowship. Kaya lang, si Satan, marami siyang offer. Birthday dito, pasyal dito, yung mga ganon. Marami siyang offer. Picnic dito. Marami siyang offer to avoid yung fellowship. Why? Dahil alam niya ang dulot ng fellowship. Sapagkat ang fellowship ay nagbuboost ng ating spiritual life. Nagiging malakas tayo. Nagiging nakakabahagi tayo. Kaya ang ating church ay inialin tulad sa body, sa katawan. Ang ibig sabihin, lahat tayo ay importante sa bawat pagtitipon natin. Pangatlo, una, nakita natin yung kahalagaan ng salita ng Diyos, kahalagaan ng pagdalo sa mga pagtitipon. Panalangin. Napakahalaga niyan. Maging mapanalanginin tayo. Sa James chapter 1 verse 5, sabi niya, pagka nagkukulang ka ng karunungan, humingi ka sa Diyos sapagkat siya ay sagana na nagkakaloob. At napakahalaga nung nananalangin, nagpe-pray, yung communication sa Panginoong Diyos.
Humihingi ka ng wisdom, humihingi ka ng lakas. Bagamat alam ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan natin, subalit nalulugod siya sa mga tumatawag at nananalangin. Mga basic ito. Mga basic. Pero ito yung kailangan. Ito yung pagmumulan ng kalakasan para hindi magtagumpay ang ating kaaway. Lalo na sa inyong mga kabataan. Maging prayerful kayo. At higit sa lahat ay lagi niyong isuot ang mga baluti ng pakikidigma o yung tinatawag na armor of God sa Ephesians chapter 6, no? 10 to 18, makikita ninyo yan. At pagka minsan ay tatalakayin natin ang mga bagay na yan. Kaya mahalaga na makita natin dito sa ating pag-aaral na ito, bakit para tayo ay maging handa? Sabi ni Peter, be vigilant. Para hindi tayo, sabi niya, be vigilant, be sober, be vigilant. Maging alerto tayo. At paano ba ang mga pamamaraan ng dyablo sa palagay ninyo? Ano yung mga pamamaraan niya ngayon? Siguro, 1 John chapter 2, verse 16, tingnan natin. Ang sabi rito sa 1 John chapter 2, verse 16, sapagkat ang lahat ng nangasa, sanglibutan, ang masasamang pita ng laman, at ang mga masasamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Example dito yung mga, siguro yung pita ng laman, tinutukoy dito yung mga flesh desire, no? Yung pride, yung pagiging rebellious, yung sa mga pornography, yung mga sexual na minsan yan yung mga yung tinatawag na pleasure and popularity. Temptation yan. Pleasure and popularity. Parang gusto mo yung sikat. Pride yun eh. Yung somebody ka. Parang magaling ka. Parang ganon. No? Nakikipagpaligsahan ka talaga. Kaya sometimes yun, nauubos yung panahon mo sa bagay na ganon. At yun yung mga pamamaraan ng dyablo. Kaya maganda ay tinitignan mo ngayon yung buhay mo. Habang pinag-aaralan na ikaw ay natukso na ng dyablo o ikaw ay parang naging prey ka niya, naging biktima ka na niya sa kasalukuyang buhay mo. Psalms 42 verse 11. Ang sabi rito sa Psalms 42 verse 11, sabi niya, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umaasa ka sa Diyos sapagkat pupuri pa ako sa Kanya na siyang kagalingang aking mukha at aking Diyos.
Pansinin natin ito, yung discouragement. Bakit ako nanlulumo? Parang binibigyan kanya ng mga bagay na nakalulumbay, mga failure. Sometimes ginagawa niya yan para ikaw ay ma-discourage sa buhay, maging malumbay, malungkot sa buhay. At yan ay pamamaraan din ng dyablo. Sometimes yung mga suliranin ay gawa ng dyablo sa buhay natin. At yung mga false teaching, mga maling aral, at yan ay laganap ngayon. Kaya isa yan sa mga ginagawa ng kaaway. Sapagkat inaatake niya ang salita ng Diyos. Gusto niya na malihis tayo sa mga katotohanan. Sapagkat alam niya na ang biblical foundation natin ay pagka ito'y matibay, hindi niya tayo matitinag. Kaya mga bagay yan na maaaring gawa ng ating kaaway. At napakasimple lang ng ating pag-aaral na ito. At ang aking layunin sa ating pag-aaral na ito ay makita natin o mabigyan kayo ng mabuksan kayo sa isang katotohanan na ang kaaway natin ay parang liyong umuungal. Napakapanganib niya. At hihilahin ka niya para ikaw ay hindi magamit ng Panginoong Diyos. Sapagkat nakita naman natin, biblically, napakaraming mga kabataan ang ginamit ng Diyos. Sila Joseph, no? Na nag-resist siya sa temptation. Kita naman natin siya ay ginamit ng Diyos. Even David, siya ay isang kabataan din na lumaban kay Goliath at ang naging victory, ang nagtagumpay ang buong Israel. Sila Daniel, no, nung sila ay nabiyag doon sa Babylonia, maging si Timoteo, sila ay mga kabataan na makikita natin yung kanilang mga pangalan, ay masasabi natin na sila ay naging kapaki-pakinabang at nagamit sila sa mga malalaking mga bagay. Ginamit sila ng Diyos sa kanyang ikaluluwalhati, ikalulugod. Mga kabataan sila. At marami pa na mga kabataan. At ako'y naniniwala na ang bawat kabataang Kristiyano ay nais gamitin ng Diyos. Kaya tanggalin natin sa isip natin, saka na ako maglilingkod. Pagka natapos na ang lahat ng bagay na ito, mga kabataan, ngayon, ang ganung kaisipan ay kaisipan na tinatanim ng dyablo para masayang ang maraming mga taon sa buhay mo. Sapagkat, pagka lumipas na itong panahon ng iyong kabataan, at saka mo may isipan na gugulin ang iyong buhay para sa Panginoon, hindi na ganun kabunga. Ngayon. Kaya mahalaga na bantayan natin ang kaaway. Napakahalaga na maging alerto tayo. Bantayan natin, tignan natin yung mga bagay na desisyon natin, yung mga bagay na gusto natin. Baka ang lahat ng yan ay mga tukso, pain ng dyablo para tayo ay kanyang
mabiktima. Tumayo tayo. Magkaisa tayo. Manalangin tayo. I-commit natin ang ating mga sarili sa Panginoon. At hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tandaan natin, ang Panginoon ay nariyaan para tayo ay kanyang alalayan. Hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon ay kasama natin at hindi niya tayo pababayaan. Ang importante lang ay magpasya tayo at maging maingat tayo. Maging spiritually alert tayo. At lagi tayong maging matiyag, watchful. And sabi nga dun sa verse 9, kauli-ulian dito sa ating pinag-aaralan, 1 Peter chapter 5, verse 9, sabi rito, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Nawa ay sa ating mensahe ngayong gabi, sa ating pag-aaral ngayong gabi, ang aking panalangin, ang aking layunin sa pag-aaral natin na ito, ang bawat isa sa inyo na mga kabataan ay maging mapagbantay. Baka kayo ay nabihag na, nabitag na ni Satanas para ang inyong oras, ang inyong panahon ay maubos. Ang inyong lakas ay maubos sa mga bagay sa mundong ito. At kayo ay hindi magamit ng Diyos. Kaya sabi doon sa ating pinag-aaralan, be sober, be vigilant, because your adversary is the devil, as a roaring lion, walketh and seeking that they may devour. Kaya nawa ang bawat isa ay magkaroon ng reflection pagkatapos ng pag-aaral natin na ito. Baka hindi mo namamalayan na ang buhay mo ay nasayang. Imbis na ito ay nagagamit sa Panginoong Diyos. Sabi nga, serving the Lord is not in vain. 1 Corinthians 15. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga kabataan na nakarinig ng pag-aaral namin, ng mensahe mo. Amin pong panalangin na sila po ay i-equip mo sa iyong mga salita. Sila po ay proteksyonan po ninyo sa lalang ng kaaway. At higit sa lahat, tulungan mo po sila na magpagamit po sa iyong kalwalatian. Habang sila po ay nasa kanila pong kabataan. Pagpalain mo ang mga salita na
nahayag po sa bawat isa po sa kanila at sa amin din naman po. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Baka may mga question tayo. Siguro ibalik ko muna kay Brother Anthony. Yan, purihan ng Diyos sa ating napagpulayan, napag-aralan. At kagaya po ng nabanggit ng ating kapatid, baka meron po tayong question, lalong-lalo na patungkol dito sa ating naging pag-aaral. Sige po, tayo, open na po tayo sa question and answer po. Pwede po nating i-open ang ating mic o kaya ay i-type po sa ating chat. At kung meron din po question sa mga kapatid sa ating Facebook ay maaari naman po. Sige po, last call po. Baka meron po tayong question or reflection sa naging pag-aaral po natin. Okay, sige po. Marahil ay ang ating pong silence. Nawa, ito po ay tanda po na tayo po ay naintindihan po natin ang ating pong naging pag-aaral at pinagpala po ng Diyos sa kanya pong mga salita. At ngayon po, sa ating pong pagwawakas, hingin po natin kay Brother John na pangunahan tayo sa isang panalangin bilang ating closing prayer. Sige po, tayo po ay magwakas po sa isang panalangin. Let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa gabi po na ito na ibinigay niyo po sa amin para po sa online Bible study at muli po amin pong napakinggan ang inyong pong mensahe. Pagamat po nagkaroon po ng mga problem po sa amin pong mga internet connection. Pero salamat po, ito po ay nasolusyonan. At patuloy po ang mensahe po ninyo ay naipabot po sa bawat isa po sa amin kung paano po ang kaaway ay gumagawa po sa mga buhay po namin para hindi po kami makagawa sa amin pong paglilingkod po sa inyo. At salamat din po, nakita rin po namin ang babala sa mga kabataan kung paano po na hinahadlangan po na magkaroon po ng desire para po maglingkod po sa inyo, sa aming pong Panginoon. Dalangin po namin na wag po namin isantabi ang kahalagahan po ng panalangin, pagbabasa at fellowship po sa mga kapatiran. At kung meron man po sa amin pong bilang na nagkakaroon po, struggle po spiritually, nawa maging kalakasan po niya ang inyong pong mga salita at wag po niyang isantabi po ang mga mensahe po ninyo sa kanya pong puso. At kung meron man pong maabutan po ng mensahe po ninyo sa gabi po na ito na wala naman pong relasyon sa inyo sa nawa sa pamamagitan po ng inyong mga salita, ay patuloy din po na makilala po niya ang Panginoon bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa lahat ng mga kabataan na dumalo. Palain niyo po ang bawat isa. Salamat po sa inyo pong anak na ginamit. Patuloy ang dalangin po namin ang pangunguna niyo po sa kanya at kalakasan pisikal at spiritual po. At ganoon din po sa araw din po ng bukas, kayo din po ang inaasahan po namin na mag-iingat nang sa gayon po patuloy po sa gawain po ay patuloy din po na kayo po mabigyan po namin ng papuri at pagsamba at mapagpala po ang bawat isa. Salamat po sa gabi po na ito at muli po ito po ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening po at God bless po sa ating pong lahat. Thank you po. Good evening and God bless sa ating lahat. Good evening po. God bless. Good evening po. God bless.
Bye-bye po. God bless.